Hello guys, ito naman patuloy na natin pag-i-interview natin kay ma'am dito sa US bilang isang teacher. So, sinashoutout ko pala ang mga pinsan ko, saka mga pamangkin ko sa pinsan dyan sa Manapla, Philippines. So, lalo na kay Tintin kasi nagpapa-shoutout sa akin. Shoutout da Tintin, Kila Duran, saka mga pinsan ko dyan. So, shoutout sa inyo lahat yan. Sana nasa mabuti lang kayo dyan. So, unang tanong. Pagdating mo dito sa US, ano ang mga naitulong ng mga local co-teachers mo doon sa bahay na nirerentahan mo? Ang sa school, nagbigay sila ng bed, ng foam, unan, mga towel, toiletries, hand soap, shampoo, shower, body wash. Kompleto. Kompleto, mga kutsara, mga kaldero, pinggan, madami. Lahat ng mga gamit sa kusina, nagbigay sila. Tsaka mga kama, binigyan din siya kama. Sabi ko na bed. Yung bed. So pag pumunta pala kayo rito, wag na kayo, ang unahin nyo, yung bahay tsaka sasakyan. Sa mga gamit pang bahay, mga furniture, lahat ng mga gamit ng bahay, pwede natin pulutin yan sa mga basurahan. At saka maraming nagpo-post dito for free. Yung mga May mga sasakyan Pinoy. ka lang, may kargahan ka lang. Tsaka Yung mga may, Pinoy dito sa Florida, naghatid sila sa amin ng mga cabinet, ng mga drawer, ng mga sofa, dining, mga additional na appliances. Madami, halos lahat ng gamit namin sa bahay. Bigay lang lahat, donated by lang lahat. So wala kaming, yung binili lang namin yung plancha kasi yun yung una naming kailangan kasi papasok sa school. Bumili ka ng plancha at saka yung washer at dryer, yung washing machine. dapat nga hindi na tayo bumili plancha Marami naman makukuha ang plancha. Kasi nung pagdating namin, hindi namin alam pa yung Goodwill kasi walang sasakyan, mahirap mahirap mag-ikot-ikot. So, buti na lang may mga nagbibigay. Pati nga yung mga sapatos, mga damit, mga kumot, lahat. Marami Binigay yan. sa amin lahat. Kaya yun, tips yan para sa mga pupunta pa lang dito, bahay tsaka sasakyan lang yung pagandaan nyo. Sa budget. Sa budget nyo, yun lang. So, ang pangalawang tanong, nung nasa US ka na, at nakasahod ka na, meron din bang humihingi, umuutang doon sa mga taga-Pinas? May mga nagpaparamdam, nahiya pa siguro magsabi, meron mga nagtangka, pero syempre dahil nga kakarating pa lang namin dito, ako pa lang yung may trabaho, tapos may naiwan pa kami mga utang sa Pinas, kasi syempre yung mga lahat ng ginastos namin papunta dito, inutang namin lahat yun. Sa ticket pa lang, halos malapit kalahating milyon na yung ticket namin. At saka yung kung sino Mga yung expenses. tumulong sa amin na pumunta kami dito sa Amerika, yun ang muna-unahin namin kasi sila yung nakatulong sa amin. So, pero kahit sa pamilya nga namin, hindi limited lang yung padala namin kasi binabudget pa nga. Kasi ang paghahandaan naman namin ngayon, kasi katulad nito, matatapos yung kontrata sa bahay, lilipat kami ng apartment. So 3 months na rent yung kailangan naming ihanda, halos $3,000 din yun. $3,000 plus. Tapos yung bayad sa utang, may mga expenses pa din kami dito sa US. Kaya dapat matinding pag-budget kasi pag naubusan ka ng pera dito, wala ka namang ibang matakbuhan kasi may kanya-kanya naman kasing responsibilidad at may mga priority naman din yung mga kapwa din natin Pinoy dito. Kaya dapat maging independent ka at saka maging responsable sa budget. So yun na po yung dalawang tanong natin kay ma'am. So subaybayan nyo na lang guys, marami pa yan kasunod tungkol dito sa buhay namin sa Amerika.
So, naulit ko, shout out pala dyan kay Tintin sa mga pamilya ko dyan sa Manapla sa Philippines. Bye!